naisip-isip ko lang, kung si Kristo Diyos din, ang Diyos, di ba, sa Kristiyano, nanganganak talaga ang Diyos eh. Sinong anak ni Kristo? Kung, di ba? At kung Diyos din siya, kapantay ng Ama, sinong nagsugo kay, sinong inutosan ng Diyos na si Kristo? Yung mismong sarili din niya. Kaya nga po medyo magulo eh. Pero ito po, gagamit ako ng original na lingwahe ng kanyang pangalan. Sa akin po paniniwala, ang Diyos talaga may pangalan. So, hindi ko ako marunong mag-pronounce ng Hebrew na pero YHWH. So, medyo malalim ito. So, Yahweh, sa easiest, yung kayang may pronounce ng, pero sa iba, siguro, i-correct pa ako niyan eh. Kasi, yung iba pa nga, may Yahuwah, diba? Pero ito po, yung ako, ito naman, Lord or L-O-R-D, tinatawag siya, yung Adonai. Naniniwala ko doon si Kristo Adonai. So ngayon, doon sa translation sa Greek ng di ba? 3rd century BC pa ito eh. Di ba? Bakit ba yung YHWH ay Subhanallah. Alhamdulillah, papuri at pasasalamat kay Allah Ta'ala. Tayo po mga Muslim, ginabayan tayo ni Allah Ta'ala tungo sa Islam. Napakalaking biyaya ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na tayo ay mga Muslim. Sa Islam, napakalinaw kung sino ang Diyos, sino si Jesus, sino si Muhammad, ilan ang Diyos, ano ang pangalan ng Diyos. Napakalinaw ng turo ng Islam. Kung ano yung itatawag natin sa Diyos, napakalinaw ng turo ng Islam. Walillahilhamd. Sa Quran, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Saf, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. At noong sabihin ni Jesus na anak ni Maria, o mga anak ni Israel, tunay na ako ay isinugo sa inyo. So napakalinaw kung ano talaga si Jesus sa Islam. Siya po ay tao, kabilang sa mga dakilang propeta at sugo ni Allah na kaniyang ipinadala sa mga Israelita. Maging sa Biblia, mababasa natin doon ang patunay na si Jesus ay isang propeta at sugo ng Diyos. Sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin yung kaligtasan, sinasabi dito ni Jesus, ang makilala kanila na iisa at tunay na Diyos. So ibig sabihin, hindi siya yung tinutukoy niya na iisa at tunay na Diyos. Meron siyang tinutukoy na iisa at tunay na Diyos, ang makilala kanila, ka. Kasi kung siya ang Diyos na tunay at iisa, sasabihin niya na ang makilala nila ako. Pero ang sabi niya, ang makilala ka nila. Sa makatuwid, hindi po siya ang iisa at tunay na Diyos. So itong sabi ni Jesus, ang makilala kanila na iisa at tunay na Diyos, para mas maging clear kung ano talaga si Jesus, idinugtong doon, at ang makilala nila si Jesus bilang iyong isinugo. So napakaklaro kung ano po talaga si Jesus. Ayon sa Juan 17:3, hindi po siya Diyos, hindi siya Panginoon, bagkus siya ay isang sugo. Sa Mateo 15:24, nabanggit din doon, ako'y isinugo lamang sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Si Jesus mismo nagpapakilala sa kanyang sarili na siya po ay sugo ng Diyos. Hindi po siya Diyos. So alhamdulillah sa Islam, napaka-clear kung ano talaga si Jesus. Hindi po tayo dito nagkakagulo. Hindi po tayo naguguluhan kung ano ba talaga si Jesus. Siya ba ay pangatlo ng tatlong Diyos? Siya ba ay Diyos na nagkatawang tao? Siya ba talaga ang tunay at iisang Diyos?
Siya ba talaga ay ganito-ganito? So hindi po tayo nagkakagulo. Sa atin sa Islam, napakalinaw ng turo ng Islam na si Jesus ay tao, bagamat mirakulo ang pagkakalikha sa kanya, subalit hindi nangangahulugan na siya ay lalagpas sa pagiging tao porque mirakulo yung pagkakalikha sa kanya. Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang lumikha ng tao kahit walang ama at walang ina. Nalikha nga niya si Adan na walang ama at walang ina eh. Yung wala lang ama pa kaya, yung hindi niya kayang malikha, mga kapatid. So, kaya niyang maglikha ng tao kahit walang ama. So, si Jesus ay tao po siya, hindi po siya lalagpas sa pagiging tao. Mirakulong pagkakalikha sa kanya, makapangyarihan po ang Diyos. So, siya po ay tao, propeta at sugo mula sa mga dakilang propeta at sugo ni Allah na kanyang ipinadala sa mga Israelita. Mahal po namin mga Muslim si Jesus. Mahal na mahal po namin. Subalit, hindi po kami lalagpas doon sa limit, doon sa level na kung saan ay ipinagkaloob sa kanya ni Allah. Hanggang propeta at sugo lamang siya at hindi po kami maaring lumagpas doon. Hindi po namin maaring ituring si Jesus na lalagpas doon sa level na pinagkaloob sa kanyang ng Diyos. Kung ano siya, doon, hanggang doon lang talaga kami. So siya po ay tao, propeta at sugo. Minamahal, pinapaniwalaan po namin si Jesus bilang tao, bilang sugo at propeta ng Diyos na si Allah. Sa pangalan ng Diyos, sa aming mga Muslim, tinatawag namin ang Diyos na Allah. Sa Quran, nasabi doon sa surat Taha, Innani anallah, la ilaha illa ana. Sabi niya, tunay na ako si Allah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. So tinatawag naming Allah ang Diyos dahil sa siya mismo yung nagpakilala sa kanyang sarili. Pangalan niya ang pangalang Allah. Marami pong tribo, marami pong nasyon ang mga Muslim. Mayroong Maranao na Muslim, mayroong Maguindanaon, mayroong Samal, mayroong Yakan, mayroong Kalagan, mayroong Tausug, mayroong Bisaya na Muslim, mayroong Tagalog na Muslim, mayroong Ilocano, mayroong Waraino na Muslim, mayroong Ilonggo na Muslim, mayroong Chinese na Muslim, mayroong Amerikano na Muslim, mayroong Afrikano na Muslim, mayroong Indonesian, Malaysian na Muslim, mayroong Arabo na Muslim. Marami pong tribo at maraming nasyon ang mga Muslim. Subalit, hindi nagkakagulo kung ano ang pangalang tinatawag nila sa tuwing tatawagin nila ang Diyos. Unlike sa ibang religion, dito pa lang sa Pilipinas, mayroong magsasabi na ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Mayroong magsasabi na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah. Mayroong magsasabi na ang pangalan ng Diyos ay Kristo. So, hindi sila dito nagkakaisa. Kabilang ito sa napakalaking advantage ng Islam na kung saan tayo mga Muslim ay hindi tayo nagkakagulo pagdating sa pangalan ng Diyos. Walillahilhamd. Alhamdulillah. Kaya magpasalamat po tayo na tayo ay ginabayan ni Allah Ta'ala tungo sa pananampalatayang ito. Sa mga kababayan natin, hindi po namin ito sinasabi para saktan ang inyong mga kalooban. Pagnilay-nilayan niyo po, pag-isipan niyo po, pag-aralan niyo po ng makatarungang pamamaraan ang Islam. Huwag po kayong makinig sa mga sabi-sabi, huwag po kayong makinig sa mga paninira lang sa amin, sa aming pananampalataya, huwag po kayong makinig sa mga bali-balita lang, mga kwento-kwento lang about sa aming mga Muslim, about sa aming pananampalataya. Kayo mismo saliksikin ninyo sa makatarungan at makatotohanan na pamamaraan kung ano po talaga ang aming pananampalataya. Napakarami na po ang nagabayan tungo sa Islam. Isipin po natin, napakaraming naninira sa Islam. Napakaraming naninira sa aming mga Muslim. Subalit, marami pa rin ang tumatanggap at yumayakap sa pananampalatayang ito. Sa kabila ng napakaraming naninira sa pananampalatayang ito, hindi nila kayang patayin ang liwanag ng Islam. Gabayan nawa kayo ni Allah, hangad namin sa inyo na masumpungan ninyo ang katotohanan at kayo ay maligtas sa kabilang buhay. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.